Matthew 15:30. Nagdating nga naman ang napakaraming taong may dalang mga pilay, bulag, lumpo, pipi, at marami pang ibang may sakit. Dinala nila mga ito sa paanan ni Jesus at sila'y pinagaling niya. Paano ba magpagaling si Jesus? Anong bahagi ng ating pagkatao? Anong aspeto ang kanyang pinapagaling? More than just bleeding. Higit pa sa pagdudugo lang. Lord, salamat po dahil kay Diyos na kumpleto ang pag-ibig. Ang pag-iingat, pagmamahal niyo sa amin ay napakasarap. Nawa, Panginoon, sa sandaling ito, lalo niyo pang ipaliwanag sa amin ang lalim, ang lawak, ang taas ng inyong pagpapagaling. At ito'y aming maunawa, mapakinabangan, at mapasalamatan namin kayo. Lord, be our speaker, be our teacher, be our leader and healer. Preach to your people. Use your servant only as your instrument. We seek you in the name of your Son, Jesus. Mark 5:25-34. May isang babaeng 12 taon ang dinudugo. Hirap na siya sa sakit na yon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian at sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo lang pang lumalala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo ang damit nito, sapagkat iniisip niyang, mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa aking damit? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit po ninyo itatanong kung sino ang humipo ng damit ninyo? Subalit lumingon si Jesus, lumingon-lingon upang tingnan kung sino ang humipo sa damit niya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari, siya ay nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na. Babaeng dinudugo for 12 years. Yung monthly period nga ng babae, maraming hirap na hirap. Itong babaeng ito, 12 years. So 12 times 12, ang dami nun, ng mga buwan na nangyayari. And what made matters worse was that bleeding was considered by ancient Israelites as unclean, being unclean. Hindi ka lang unclean physically, meron ka pang spiritual uncleanness. There was not only a physical discomfort, there was also an emotional baggage. Therefore, bleeding also created spiritual, mental, emotional burdens, and a lot of social stigma. Ako, umabot pa sa panahon na yung mga ginagamit ng mga babae sa kanilang monthly period, pag binibili, itinatago pa yun, isinusupot. Pag nautusan ako ng mga kapatid kong babaeng matanda sa akin, tinatago pa yun na para kami crime na ginagawa. Binabalot ng tindahan, yung mga napkins na yan. Lalo na nung unang panahon, 2,000 years before that, may stigma when a woman is menstruating. Ngayon lang nga, ina-advertise pa eh. No? Meron pa mga with wings, may mga kung anong fragrance. Pero nung araw, may hiya na kasama tungkol doon. Lalo na nung panahon ni Jesus, na hindi lang social yung stigma, may spiritual pa. Kasi yung templo, yung mga pare ang nagpe-preside over this entire issue of uncleanness. So pagka merong ganyang bleeding, hindi lang physical ang pain. Yung iba sobrang pain pa dito sa may abdomen. Merong mental, emotional, and spiritual burden. Kasi parang less than holy ka, you are not in the favor of God, at ikaw ay marumi. In fact, sa Leviticus 15:19-27, there's an elaborate regulation of women who are menstruating. When a woman has her monthly period, she remains unclean for 7 days.
And if you touch her, you must take a bath, but you remain unclean until evening. So kahit mga family members, kahit asawa niya, kahit kaibigan, hindi siya pwedeng mahipo. Pag nagkaroon kayo ng body contact, no matter how slight, unclean ka. Maliligo ka dapat, pero kahit naligo ka pa, hanggang gabi, you are considered unclean, hanggang kinabukasan. Anything that she rests on or sits on is also unclean. And if you touch either of this, you must wash your clothes and take a bath, but you still remain unclean until evening. So ang upuan niya, higaan niya, madaanan niya, unclean din. Imagine ko hanggang ngayon ay umiiral yung mga patakaran na yan. Paano ka upo sa bus? Sa mga silya na yan, malay mo kung may umupo dyan na merong ganong uri ng kalagayan. Any man who has sex with her during this time becomes unclean for 7 days, and anything he rests on is also unclean. So pati na rin yung lalaki na nagkaroon ng physical relations with a menstruating woman, unclean for 7 days, at ano man ang kanyang madapuan, maupuan, mahigaan, unclean na rin. Any woman who has a flow of blood outside her regular monthly period is unclean until it stops. You see, kahit na nga hindi menstruation, tulad ng babaeng ito, 12 years nang dinudugo, she has been unclean for 12 years. As far as the temple was concerned, anything that she rests on or sits on during this time is also unclean, just as it would be during her period. If you touch either of these, you must wash your clothes or take a bath, but you still remain unclean until evening. Imagine that this was going on in this woman's life for 12 years. In search of remedy and comfort, the woman suffered all the more. Lahat na ng doktor, lahat na ng mga totoo, kilala, sikat, lahat na ng mga hindi totoo, hindi kilala at hindi sikat, sino na lang na pwedeng makatulong, pinuntahan niya at nagkaubos-ubos na ang pera ng babaeng ito. So sumakit na ngayon pati bulusan niya. Her doctors were ineffective, inutile, and expensive. But she did not get better. She only grew worse. You can imagine the situation of this woman, miserable. Kung may kasama pang pain yung bleeding na yon, which we assume meron, then all the discomfort of having to manage her physical hygiene, and then all the emotional discomfort of having to be separated from everybody who mattered to you because you could not be touched. So pag natumba ka, baka walang sumalo sa'yo dahil unclean ka. Hayaan ka na mahulog at magpagulong-gulong. It was very difficult. Now comes Jesus the healer. This woman heard of Jesus. And she had faith in Jesus. In fact, the faith was so great that she had faith just in touching Jesus. Sabi niya, mahipo ko lang kahit nakaduluduluhan ng laylayan ng kanyang damit. Gagaling ako. And remember, a bleeding woman was not to touch other people and was not to be touched by others. Anong kapangahasan ang iniisip ng babaeng ito? Umiiral pa yung batas noon. Bawal siyang humipo kahit kanino. Bawal siyang hipuin. Tapos ngayon si Jesus pa of all people, ang pinagbabalakan niyang hipuin. Sabi niya, after all, nagpunta na ako sa lahat ng pwede kong puntahan, hindi ako gumaling. Desperate situations needs desperate measures. But if she would do that, she would break the law. She would break the religious and legal law of Israel. She would make Jesus unclean, and she would double the hardship of her situation because paano kung mapagalitan siya? But she had to do something. This bleeding woman, like every other bleeding woman, was isolated and stigmatized. And this is one of the most basic human needs. We need to belong. We need to touch. We need to be touched. And to be deprived of that human need is a grave suffering. Such social condition aggravated the physical discomfort and pain that she was already in. Spiritual, emotional, and social isolation made the burden heavier.
The oppression of needless, uninformed religious regulations taking its toll. You know, the ancient Israelites, even their priests, were unaware of the science behind the reproductive system. They did not know the science behind the menstrual cycle. And anything they did not understand, they feared. And especially if there was some issue of blood, they considered unclean. So hindi naman lahat ng religious opinion nila is sanctioned by heaven, endorsed by heaven. But the priests had this very strong religious opinion about it, that it became law of the land. It became part of the traditions. It became part of the burden of women. So the woman's faith in Jesus, the woman's bold act of faith, and in fact the woman's departure from her usual doctors and departure from religious regulation and tradition healed her. Irony of ironies, nung nilabag niya ang batas ng relihiyon nila, noong lumabas siya sa kulungan ng kanilang mga kaugalian, noong tinalikuran niya ang mga kilalang doktor ng kanyang bayan, doon siya gumaling. Alam niyo, kung hindi kayo tinatabla ng anumang gamot, dapat magpalit kayo ng gamot, magpalit kayo ng protocols, magpalit kayo ng regimen, kasi hindi tumatalab. If it doesn't work, you've got to find something that works. Under the usual system, she only grew worse. Had she stayed inside the religious box of Israel, she would have bled to death. At hindi natin siya pag-uusapan ngayon kasi malilimutan na lang siya at malilibing. Sa dinami-rami ng kanyang pinuntahan, nilapitan at binayaran pa, only from Jesus did power come into the woman to heal her. The irony of ironies, ang daming irony ng kwento na to, it was Jesus' blood that would cleanse humanity, including that woman. Kung ano ang paningin ng ancient Israel sa blood na nakakadumi, baligtad kasi ang dugo ni Kristo ang nagpalinis at nagpapalinis sa ating lahat. You see how grossly mistaken those priests were? Hindi lahat ng pinaniwalaan nila, pinractice nila, itinuro nila, talagang galing sa langit. May mga mali rin sila. Or kung hindi man outright mistake, it's because they did not know the science behind many things then. And the people of the ancient world always ascribe to the devil anything they never understood from within the context of their knowledge at that time. So, Jesus' blood would not be equal unclean, but clean. It was a reversal of the Jewish beliefs. At dami binaligtad ni Jesus pag inobserbahan nyo. Pumapatay at nagpapakamatay yung mga Hudyo para sa Sabath. Sinadya pa ni Jesus sa kung kailan Sabath at siya maraming ginawang himala. Women were always ostracized, pangkusina lang. Hinayaan ni Jesus sa si Mary, maukiupo sa mga lalaki para to do what men were doing, to learn and become disciples and become disciplers, to become leaders. The children were shunned during his time, kaya pinapalayas ng mga alagad niya yung mga bata na inilalapit ng mga magulang kay Jesus. Pinagalitan ni Jesus sa kanyang mga disciples, kinalog pa yung mga bata, binless. Hindi mo dapat hinihipo ang isang patay, pero hinihipo niya yung lalagyan ng patay noong isang binata na namatay sa Nain. Ang dami. Ipinadala ng Ama sa Langit si Jesus para ituwid ang mga baluktot na paniniwala ng mga Hudyo, ng mga Israelites. Hindi lahat ng pinaniwalaan nila titinuro sanctioned by heaven. Kaya ipinadala ng Panginoon. At malinaw ang Bible, Jesus was a perfect personification of our Father in heaven. In Him, the fullness of the deity lived in bodily form. Kung merong dapat malaman tungkol sa Ama at gustong ipaalam ng Ama tungkol sa Kanya, pinadaan niya sa pagpapakilala kay Jesus. Kaya mahalagang obserbahan natin ang mga katuroan ni Jesus. Hindi siya dumating para lang pairalin at patuloy na ipairal yung mga dating umiiral na sa Israel. Ang dami niyang iniba. At hindi ka dapat maiwan sa pag-iiba na yun. At hindi ka dapat malito. So, the woman was not only healed physically by Jesus.
She was also delivered from her pre-existing spiritual, emotional, and social suffering. Sabi ni Jesus sa kanya, ipanatag mo ang loob mo. In other words, hindi lang pinagaling ni Lord yung physical bleeding, even the bleeding of her heart in an emotional way was healed. Kaya sabi niya, ipanatag mo loob mo. Yang katawan mo, galing na. Pero yung emosyon mo, natatakot ka pa. Nanginginig ka pa. Ba't ka natatakot? Kasi nasa utak mo yung law ng mga priests na bawal humipo, bawal mahipo. Natatakot ka na break yung isolation. Huwag mo ikatakot yan. Ako ang nagpagaling sa'yo. Kung masama yung humipo, di dapat di kita pinagaling. At kaya, sinabi ni Jesus, sino ang humipo ng damit ko? Sabi naman ng mga clueless yan ng mga disciples, dami-daming tao, tatanong nyo kung sino, dami-daming ang humihipo. Alam naman ni Jesus kung sino. Gusto lang niyang makita ng lahat kung sino yung humipo at kung anong gagawin niya sa humipo sa kanya, na bleeding woman. Inaasahan ng lahat, papagalitan niya yun, paparusahan niya yun, isusuplong yun sa mga priest, may kaparusahan yun. Pero hindi. She was affirmed. Sabi ng Panginoon, ipanatag mong kalooban mo, talagang confirm na, galing ka na, sige na, umuwi ka na. Ipinakita ni Jesus na hindi niya inimplement yung law against touching other people when you are bleeding. Hindi lang yung bleeding ang pinigil niya, kundi yung hirap ng loob, yung guilt ng babae. Kasi kung hindi nangyaring itinanong ni Jesus, sino humipo sa akin at hindi niya na affirm yung babae na okay lang ginawa mo, uuwi yung babae, gumaling nga yung katawan niya, pero may guilt. May pagdadalawang loob at may takot. So yun man, inalis din ni Jesus. Nakita niya kung gano'n siya ka-thoughtful na healer. The woman was not only healed physically, she was also delivered from possible guilt feelings for breaking the law and the tradition of Israel. What is very clear here is that Jesus sets free from needless guilt. Kaya nga kahit ngayon whenever I get invited to speak before, let's say, the Hospital Directors Association of the Philippines or the Philippine Hospital Association or kung ano-ano pa ng mga nasa medical field, I always appeal to them to deviate from the Western style of healing and medicating people. Kasi si Jesus, at tayo man sa ating culture, because we are an Eastern people, we look at the total person. Alam niyo na siyempre sa Western medicine, gagamutin ko lang yung atay mo, wala akong pakialam sa puso mo. Diba? O kailangan ihiwalay ka kasi may sakit ka, nasa isolation room ka, wala akong pakialam na mamatay ka sa lungkot. Naghihingalo, eto nag-aagaw buhay ang nanay ng isang pamilya, dadalhin sa ER, bawal pumasok, isa lang ang pwede. Isa lang, 7 kaming anak. Paano kung mamatay ang bigla? Hindi kami kasama. The most important moment ng buhay niya, yung malalagutan siya ng hininga, dapat naliligiran siya ng mga mahal sa buhay. Bawal pumasok, isa lang ang pwede. Kaya kung ano-anong palusot ang ginagawa ng mga tao para makapasok sa ER. O kaya, bawal dumalaw after 5 o'clock, lalo kung charity. Kaya ang mga tao dumadaan sa bintana, sa kanal, sa mga bubong, sa alulod, para makadalaw. Kaya nakikita mo sa mga ospital natin, tuturo ka na yung pasyente, ay, hindi po ako. Ba't kayo nakahiga dyan? Nasa banyo yung pasyente. Kami yung mga kamag-anak, ang daming tao sa loob. Part of healing yun eh. You see, Lord, hindi lang niya pinagaling yung bleeding, yung emosyon kasama. Total person. I always challenge medical practitioners in our country. Yes, use technology, but use it in the context of our culture. Mahalaga sa atin yun. Lalo yung mga Western ethics na, I like you to know na 3 araw ka nalang mabubuhay. Kailangan niya talaga sabihin sa mga Western hospitals. Tayo naman syempre gusto pa nating umasa kung ano-ano pa. Paano mo i-blend yun? Get the cue from Jesus. He took care also of the emotion, of the spirit. Diba? Yung, hindi lang yung clinical problem, but all the emotional and the spiritual complexities surrounding the problem. Importante, katulad sa ICU. I was even suggesting, baka pwede may mga ICU tayo na yung may mga area na pwedeng lumapit yung mga kamag-anak pero hindi pumapasok sa loob. Dali-daling i-arrange yun. Carpentry lang yun eh. No? Na
nakikita mo siya dyan, pero may pang-isolate pa rin. Hindi yung nandun ka sa labas, hindi mo talaga makita yung pasyente. Siyempre, ikaw mang pasyente, pahirap na hirap ka at alam mong parang gagraduate ka na, nasa departure area ka na, no? Gusto mong nakikita yung mga kamag-anak mo, hindi kung sino-sino mga nurses. So, importante to learn from Jesus. Take care of the whole person. It's very, very crucial. So, Jesus affirmed the woman's healing, her bold act of faith, and her departure from tradition, technically from breaking the law. You know why? Because John 8:36 says, if the Son gives you freedom, you are free. Initially, Jesus set the people of Israel free from the many needless traditions and religious regulations of Judaism. And then eventually, as his teachings reached all the far corners of the world, it became very relevant to everybody who was oppressed in a religious way. Yung ang nagpapahirap, imbes nagpapadali sa buhay, ay relihiyon. Nagpapasikip ng paghinga. Yung dumadami tuloy ang mga pinoproblema dahil sa religion. Dapat baligtad, pampagaan dapat yan ang buhay, pampasaya, pampabait, hindi pampa-istrikto. Hindi ginagamit to judge others, but to love and accept others unconditionally. Yun ang Jesusness. Ang dapat talagang balikan ng mga Kristiyano si Kristo. Kasi ang dami-daming sinusundan na iba-iba, nagpapahirap ng buhay. The story is so popular. Mga bata pa tayo, nadidinig na natin yan. The important thing is maraming reversals dito. Jesus reversed tradition, Jesus reversed religious regulation, and He even reversed the meaning of the blood, that it is not unclean, because the blood of Jesus would become the powerful cleanser of all sin and of all of our ailments. Jesus nullified many of and set people free from many needless sufferings under Israel's traditions and laws. At ang mga informed, mga mulat, enlightened Christians today should do the same. Set themselves free from the needless traditions of Israel and the needless traditions even of the Christian church that has been developed and flourished in the last 2,000 years. Dapat ang lahat ng yan, practices ng mga churches na naniniwala kay Jesus, salain muli sa mga teachings ni Jesus. At yun lang papasa, yung loving, yung nagbibigay ng comfort, yun ang rest, yun ang dapat na pagsikapan natin, na palaganapin. At hindi yung nagpapabigat ng kalooban, nagko-condemn, naghahati-hati sa atin, at nagtuturo sa atin mga maging self-righteous. Dapat wala nang lugar yon sa ating religious and spiritual life. Galatians 5:1, Christ has set us free. This means we are really free. Now, hold on to your freedom and don't ever become slaves of the law again. Ang linaw. Pero maraming Christians today, slaves of the law of Israel pa rin. Parang hindi nangyari yung Galatians 5:1. Parang hindi nangyari si Jesus. Kasi matapos na tanggapin si Jesus, bumabalik sa laws of ancient Israel. Na yun na nga, ang ginawa ng Panginoon ay tayo'y pinalaya mula sa mga yon. That woman got healed by getting out of Israel's religious box. Kung nanatili pa rin siyang relihiyosa, tagasunod ng kaugalian at ng mga batas, dumugo na lang siya hanggang namatay. Galatians 5:4-5, and if you try to please God by obeying the law, you have cut yourself off from Christ and His wonderful kindness. But the Spirit makes us sure that God will accept us because of our faith in Christ. Pag ang ginagawa mo pa rin ay sobrang pagsunod sa mga ganyan para akala mo ikatutuwayan ng Diyos, sabi, baligtad, pinuputol mo ang ugnayan mo kay Jesus. Kasi umaasa ka sa mga laws of Israel, sa laws of tradition, not in the kindness, the goodness, and mercy of God through Jesus. The illness and hardship of the woman was not just about bleeding. Ang gandang usapan itong babaeng ito Kasi ine-expose ito yung maraming iba pang issue. Ang kanyang paghihirap ay hindi lang dahil sa kanyang pagdudugo. Ito'y isa rin nagmumula sa low status of women at that time. Na ang pagkababae mo, related with pregnancy, related with childbearing, and related with bleeding, ay kinoconsider na uncleanness.
Jesus liberated that woman and all women of all time from that stigma. Jesus was very pro-women. Kaya ang kanyang mga disciples, ang dami niyang kasunod-kasunod kasamang mga kababaihan. Si Mary, in-affirm niya by sitting with the men. Sa pagbangon ng Panginoon mula sa kamatayan, sa babae siya kauna-unahan nagpakita, hindi sa mga lalaking disciples. At malinaw ang Gospels, iniwanan siya, tinakbuhan siya ng lahat ng mga disciples yung lalaki except John the Beloved. At ang natirang kasama niya hanggang malagot ang hininga niya doon sa krus, mga kababaihan. Hindi dapat issue sa mga Christians yung ang babae ba, kailangan pwede ba mag-teach, pwede ba mag-preach? Jesus would allow that. Hindi nire-reduce mo lang yung mga kababaihan, taga-timta mo lang julep para pag may Lord's Supper. Yung mga puro lang sa mga kusina. Ganun na nga yung ginagawa ni Martha. Kinorek na nga ni Jesus. Tapos ganyan ginagawa na naman ng mga Christian churches. We must put Jesus back to Christianity. Kasi madalas siya yung wala. Kaya nagiging oppressive, nagiging mapang-api, at maraming mga kawawa. People are being, relegated to the margins and they fall in the cracks. Ang nire-reward lang ng mainstream religious groups ay yung mga normal, mainstream, regular people. Not all people are like that. Many people fall in the cracks. Many people are suffering because of stigma. But Jesus sets these people free. At ganoon ang dapat nating gawing policy sa ating pakikitungo sa ating kapwa. Lahat minamahal, tinatanggap ni Jesus. At wala siyang itinatangi. Wala siyang tinatanggihan. Kaya hindi dapat ginagawa yan sa church. Jesus heals more than just bleeding. So, leave needless religiosity. And ineffective doctors. Kawawa ang mga tao. I have many followers sa Facebook, I lovingly call them mga pamangkin, from all over the world. Sinasabi nila mga nangyayari sa buhay nila, lahat. At ang isa na nakikita ko common denominator, lalo ng mga umaattend ng mga churches everywhere around the world, ang dami nilang oppression in the church. Sobrang daming paghihirap, sobrang maraming rejection, sobrang maraming an impossible expectation. Tapos pag nagkamali, sisipain, tatanggalin agad, pag-uusapan, nagdurusa sila because of the church. Sadly, that is the truth. That's why the church has to be reformed. We need another major reformation in the Christian world. Kasi nawala na si Jesus kung sino-sino na lamang ang sinusundan. Seek and touch Jesus. Bring your case directly to Jesus. Ang dami nagtatanong sa akin, Tito, Pastor, Kuya, kasalanan po ba itong ginagawa ko? Hindi ko naman mapigil-pigil, hindi ko matiis-tiis. Masama po ba itong ginagawa ko? Yung ganito, ganyan-ganyan, ang dami. Lahat ang tatanungin nila religious leader, kasalanan yan, masama yan, itigil mo. Pero talagang nagawa na nila ang pwedeng gawin sa mundong ito, hindi pa rin nila nabago yung sarili, hindi pa rin naiba. So mabubuhay na lang sila lagi sa pagtatago o sa guilt? So you know what? Huwag ka na magtanong sa mga religious leaders. Bring your case directly to God. Tulad ng babaeng ito, hindi naman siya nagtanong sa mga priest, pwede ko bang gawin yon? Masama bang gawin yon? Kasi kung nagtanong
siya, babawalan lang siya. She brought her case directly to Jesus. Talagang kay Jesus siya humawak at hindi siya nabigo. Hindi siya nireject. Kahit yung law, dapat nireject siya. Dapat pinarusahan siya. So you see, the law, religious law, does not always reflect the will of the Father in heaven through Jesus. Yung mga ganyang tanong, yung mga imposibleng tanong na lagi kang pinapa-guilty, hindi mo naman talaga maiba, hindi mo mabago, wala kang magawa, bring your case directly to God. Our God cares, our God loves, our God accepts unconditionally, unlike religions, unlike many religious teachings. Idiretso nyo sa Diyos. Hindi nyo kailangang dumaan kahit kani-kanino. Bring your case to God, let God be your judge. Lagi may nagsasabi sa akin hindi ko po talaga magawa ito, hindi ko mo magawa yan. Well, kung talagang hindi mo mapigil, hindi gawin mo, but submit yourself to God and God's management and administration. Kung mapagalitan ka, di pagalitan ka. Kung nadisiplina ka ng Diyos, di madisiplina ka. Malay mo naman, may iba palang pagkukuhan at paghuhugutan ng pangunawa at pagmamahal sa iyo at pagpapatawad ng Diyos. So bring your case directly to God. Huwag mong iasa sa tao, ma-oppress ka lang. Let the power of Jesus flow into you. But acknowledge Jesus. This woman acknowledged Jesus. The acknowledgement had to be done so that everybody else would know the kindness of Jesus. That though this woman broke the law by touching him, he did not punish her. And when you acknowledge Jesus, you get acknowledged by Jesus. So be healed from physical illness. But very importantly, through Jesus, be freed from emotional, social, and spiritual prisons. Ano-ano ang mga kadenang tumatali sa inyo ngayon, pumipigil para kayo magkaroon ng kapayapaan, sumaya? Ano-ano ang mga kulungan na pumipigil sa atin para mag-grow tayo totally, completely, beautifully? Bring your case to Jesus. Hayaan nyo ang Panginoon na maging hukom. Mabuti nga siya, hindi pa nga siya judge, savior pa hanggang ngayon. Pag dinala nyo sa tao, judge tayo yung mga tao, i-judge ka pa. So matuto tayo from this woman. She did not follow religious regulations. She brought her case to Jesus and she got healed. Dear Lord, teach us. Turuan nyo kami kung anong maganda, malalim at personal na leksyon na maaari naming mapulot sa kwentong ito. Salamat sa nadadagdag na pag-unawa namin kay Jesus at sa inyo Ama na nagpapakilala sa amin through Jesus. Mga kapatid, pagbulay-bulayan natin ito, ano bang kahulugan nito sa ating buhay? Paano tayo kamukha ng babaeng ito? Ano ang ating mga pagdurugo? Ano ang ating mga pagdurusa sa kamay ng iba na hindi naman tayo bumubuti? Bring your life, your case, your sorrows, your problems, your illnesses to Jesus. Kung gano'n siya ka-available and reachable to that woman then, lalo na ngayon, because now Jesus lives in our hearts. He is only a prayer away. Let's bow before the Lord and spend some time in silence, listening to the voice of God, how to apply this in our lives, and pondering and thinking. I-connecta nyo ang inyong mga buhay sa kasaysayan ng babaeng ito and receive healing, acceptance, and affirmation from the Lord.